Magbabattery operated tayo ng motor. Kapag kayo ay magbabattery operated, no, sa mga baguhan, makikita nyo 4 pin. 5 pin, ito yung stock niya, yung original niya. 5 pin, convert to 4 pin. O battery operated. Pag sinasabing AC, alternator current, ito ay alternator current mga kaibigan. Ito ay DC. Ibig sabihin direct current. Ang supply nito ay galing sa ating regulator. Galing sa ating regulator ang supply nito. At ito, ang supply nito ay mula sa ating stator. So magkaiba, no? Oo, bagaman galing din sa stator ang supply ng ating regulator, pero ang stator may tinatawag siya na primary. At ang primary niya nagpapagana dito sa ating CDI. So, bakit natin ipupurpin? Ipupurpin natin kasi nasira na yung ano niya, yung primary niya. Ito yung primary. Ito yung wire na kulay pula. Ito yung nagpapagana dito sa ating CDI. At kung papansinin niyo ang kulay pula na yan, andito na, oh. Ito galing sa ating stator. At ito na kulay pula, andito na siya, oh, malapit sa ating CDI. Dahil ang kulay pula na ito, siya yung nagpapagana ng ating primary, ng ating CDI. Okay, gets na. So bakit natin papalitan ng 4 pin? Bakit tayo magpapalit ng 4 pin? Dahil hindi na gumagana ang kanyang primary mga kaibigan. So paano natin malalaman na hindi na gumagana ang kanyang primary? Sa pamamagitan nito, oh. Makibanyak tabi bon. Nay. Dili ko ay. Dito sa body ng ating motor dito, dapat habang kick natin, dapat pag kick natin mag-spark ito. Sige na bon. Wala. Ay. Wala yun yung problema sa inyo. Wala mga kaibigan. Wala. So, ano yan ang nangyayari mga kaibigan? Walang primary. Okay. Prove na wala. Maraming salamat bon. Tapos, bago kayo mag-battery operated, ito ang pinakamalaga. Tandaan nyo, ha. Ang dalawang ito ay papunta sa ating battery. Papunta ng ating battery ang dalawang ito. Ito yung kulay puti na wire, sa ilalim puti, pero dito yung balat ay pula. Ibig sabihin, ito yung positive natin. Ito yung galing sa ating regulator. Ito na siya, oh. Ayun ako, eh. Ito na siya, oh. Ito na siya. Siya yung output ng ating regulator. At ito ang nagpapagana sa ating battery. Dapat bago tayo mag-battery operated, siguraduhin natin na gumagana ang kulay puti na ito. So, paano natin malalaman na gumagana ito? Oh, habang kinikik, sabritan lang nyo, ganyan nyo la. Once na mag-spark, ibig sabihin, good yung ating regulator. So, kick daw. Isuyo daw. Ayan o, kung nakita nyo nag-spark. O, ayan o. O, ayan. Isa pa. Yun, umi-spark. Ibig sabihin, bakit natin tinis? Tinis natin kasi kung hindi gumagana yung ating regulator at nagpalit tayo ng bagong battery, once na maubos ang karga ng ating battery, hindi na aandar yung ating motor. Yung kaibahan ng pagiging isang battery operated. Kaya in-check muna natin ang output ng ating regulator kung gumagana siya. So, ibig sabihin, na-prove natin na okay siya. So, dito na tayo sa wires. Ang kulay pula, i-disable na natin siya. Tinanggalan natin siya. Wala na. Ano? Tanggal na siya. So, yung dulo ng kulay pula, dito sa, ng ating, ito. Tanggalin natin ito mga kaibigan, dito. Tatanggalin natin ito. So, bakit natin tatanggalin ito? Dahil ito ang ating bibigyan ng supply upang gumana. So, andito siya sa gitna. Dito, tanggalin natin. Yun. Yun, natanggalan natin mga kaibigan. You know? O, yun. Tinanggal na natin. Yun. Yan mga kaibigan, inilabas natin
inilabas natin ang kulay pula dahil ilalagay natin ito sa accessory wires ng ating motor. Ay, may nasusi sa nigali. Alin na kanina, no? Ay, nag-erectal sa ni. Saan ba natin ito ikakabit? Ikakabit natin ito dito sa kulay brown. Kung nakikita nyo ito yung flasher natin. Ikakabit natin ito dito. Sira na kasi yung flasher na ito, palitin na. So bago natin ilagay yung kulay pula dito sa kulay brown, huwag dito sa orange siya kasi kung dito nyo yan ilagay yung under na makina nyo, papalya-palya yan. Kasi bibi-blink-blink yung paputol-putol ang kuryente niyan. So dito kayo maglagay sa kulay brown dahil stable o maintain ang supply ng kuryente dito. So alamin muna natin kung meron siyang supply. So malalaman natin siya na meron siyang supply kung i-spark natin dito sa green. Sige daw. Ay, susi muna natin, bun. Ay, gawin na mga kaibigan, meron na. Ayan na. Ayan, kung papansin mo, umi-spark na. Yun. Ibig sabihin, good na ang kanyang accessory wires. Okay, dito natin siya ikakabit. Dito natin siya ikakabit. So, balatan lang muna natin. Kuhan si pulto ko eh. So, ilalagay natin ang kulay pula dito sa ating accessory wires. Ilalagay natin. O ayan, nakalagay na mga kaibigan yung ating orange o ang ating brown dito sa ating primary. At ito, andito na siya oh. So wala na kayong anuhin pa. Wala na kayong babaguhin. Isa lang ang babaguhin nyo, yun lang ang primary. Basta ganitong ori lang ng CDI, lipan 110 ang iyong bibilihin. Kapag ito na yung bibilihin, wala na kayong babaguhin dito sa wirings. Dito lang kayo sa primary wire ng primary magbabago. So isasalpak natin. Maganda na kasi ito kaysa sa magpalit pa kayo ng primary, ano? Magpalit kayo ng primary, mabaklas pa kayo ng magneto. Samantala dito, hindi na. Basta maganda lang ang daloy ng kuryente natin sa ating regulator. So subukan na natin dito sa high tension wire kung meron ng kuryente. Dito na tayo. Sige na ba niya kinatabi mo? Lakas ng kuryente oh. Sige. Yun, ang lakas ng kuryente mga kaibigan. Yan. Isa pa. So, isa pa. So, lakas na. Nagalaginit. Ayun. Thank you. So, ganyan lang sa pag-battery operated mga kaibigan ng ating CDI, ano? Yun lang pag-battery operated ng ating CDI. Maraming salamat at yan, sigurado ako maganda ng andar niyan kasi yung lakas ng kuryente. Thank you very much sa panonood. Sana may natutunan kayo. Like and share.